Nice quality guys. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kadumi yung ating ADV. Ngayon wala na siya masyadong putik. Yo guys, what is up? Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng aking binili na tire hugger and tsaka itong fender extender na nabili ko rin sa Lazada. Baka naman. Lagay ko na lang dito sa description yung mga links na binili ko na accessories para sa ADV natin. So sa video na ito, papakita ko sa inyo yung ating mga binili, kung ano yung mga use niya talaga. Hopefully maganda ang ating nabili. Mukha naman talagang safe yung ating item. Bago muna lahat, doon sa mga nanood ng ADV 160 ko na review, maraming salamat sa mga nanood at sa mga nag-subscribe sa akin. So ito, meron tayong libreng sticker galing sa Prime. 'Di ba? Balot na balot siya. Maayos. Kudos sa ating seller dahil maayos yung kanilang pagpapak. May bolts. Bolts and nuts. 1, 2, 3, 4. Yan, merong mahaba. Hindi ko alam kung para saan yan. 3 piece ng bakal dito. Maayos naman, wala naman siyang damage. Ito na yung pinaka-tire hugger natin. Nice quality guys, para sa akin. Check natin kung may gas-gas or anything. Wala. Makikita nyo. Malinis na malinis. Ayan, pati yung loob niya. Actually, yung loob niya malinis din. Ganda ng pagkakagawa. Ano kaya to? May butas dito. Feeling ko may nakalagay dito. Yung yung reflector. Pero wala. Wala sa plastic. So, dito naman tayo sa fender extender. Ito yung sa front wheel. Okay. Shout out sa SEC. Nakalagay dito 400 pesos pero nabili ko siya nasa 300 lang. ADV 150 front. Hindi ko sure kung kakasya to sa 160 kung parehas lang sila ng size. Pero kasi 160 in order ko eh. Ayan, may 4 na screw. Malinis naman, nakalagay ADV. Malinis, wala naman siyang damage or anything. Bakit nga pala ako bumili ng mga ganito? Siyempre, hindi ito pampapogi sa motor eh. Ito yung magiging convenient tayo. Yung fender sa harap at saka sa likod is medyo maikli. Kaya sobrang putik nung ilalim. Kahit konti lang yung basa sa daan, pag uwi mo ng bahay, madumi na yung motor mo. Kung sasabihin ng mga ibang comments dyan na ang arte ko naman pagdating sa motor, well, siyempre, motor ko yun. Hindi mo naman motor yun. For me, mas gusto ko yung pag-uwi ko ng bahay, bago umalis ng bahay. Gusto ko malinis yung ginagamit kong motor. Para, alam mo yun, mas masarap kasi sa feeling pag nakita mo yung gamit mo na maayos di ba? Or malinis. Unlike na yung bago pa lang yung motor mo, mukha na kaagad 3 years old kasi sobrang dumi na kaagad. Magandang investment para sa mga motor natin. Hindi pa natin to natetest. Malalaman pa natin to bukas kung pasado ba talaga to. Yung pa, isa pa, napakahirap linisin ng motor kung ikaw lang yung maglilinis ng motor mo araw-araw dahil nga tag-ulan. So ito mga paps, papakita ko lang sa inyo kung gaano kadumi yung ating ADV. Papansin nyo dito, ayan, kalat talaga yung kanyang dumi. Sobra na dumi niyan. Ayan yung itsura ng loob. Hanggang dito yung dumi Minsan nga pumupunta pa hanggang dito yung mga putek Bandang likuran, ayan, kitang-kita nyo yung dumi. Grabe talaga yung talsik nung putek. Hanggang dito. Kung dito, pati ito napakaputik din Ayan, dito naman tayo sa panggilid. Napakadumi. Ayan, kung mapapansin natin yung natin dito, tapalodo. Hanggang dyan lang sa kalahati. So ito, open na open to talaga. Yung talsik ng tubig talagang papasok sa loob lahat. Ito mga talsik hanggang dito sa harapan. Dahil maikli nga tong ating fender dito sa front. Yung mga putik dito pumapasok. Tumatalsik dyan, nagbabounce papunta dito sa taas. Ayan, hanggang dito. Ayun na magiging use ng ating fender extender. Gawa tayo ng demonstration. Tingnan natin kung paano yung talsik ng tubig niya. Grabe yung yung talsik ng tubig Pati ako nababasa. So yun guys. So kung mapapansin nyo hanggang dito may talsik ng tubig. So pag may angkas ka tapos nakapo dito, malamang mababasa yung angkas mo, matatalsikan. So guys, ito pala habang nag-video ako, dumating na yung ating crash guard. Ito yung ating crash guard. Ayan, kakarating lang niya. Like nyo po and subscribe po kayo dito para dito sa ating next na video na gagawin. Ito, ilalagay na natin siya. Hindi ko na muna siya gagawin ngayon kasi
tapusin ko muna itong ating binavlogs. Andito tayo sa may Origo Moto Supply. Malabon lang to mga paps. So sa mga taga Malabon, dito to sa may Tinejeros. Itong way na to. Ayun yung bridge ng Tinejeros papunta dito. And dito ako nagpa-ceramic. Diyan ako nagpa-ceramic sa may Wash Pinas. Nakuha ko na kung paano siya gagawin. Pinanood ko yung DIY sa YouTube. Tirahin na ulit ni Eugene na bagong gupit. Hindi na natin tatanggalin yung stock na tapalodo. Bali, ipapatong lang talaga tong tire hugger. Kasi ito nga palang tire hugger natin is pang click pala talaga to, sabi ng seller. Bali, kasi nung binili ko to, hindi ko napanood yung video nila dun sa Lazada. Hindi lumalabas yung video. So, nung chinek ko ulit sa computer ko siya napanood, meron palang tamang procedure ng pagkabit. Bali, yan ay isang bracket niya na parang letter Z. Hindi lang muna natin ihigpitan. Kapag pantay na siya, saan natin siya ihigpitan. So, bali mangyayari, luluwagan pa natin to para maangat natin ng konti. Kasi hindi natin may papasok yung dito, yung bolts. Luluwagan natin yung niya, airbox, para maangat natin. Para masyado mahaba, no? Bali, yan na yung pinakamahabang bracket. Yan yung pang suporta sa hugger. Ayan, bali nahigpitan na natin ulit to. Ito pala tong tornilyo na to, galing yan dito sa stock niya. Kasi ito may ibang tornilyo tayo nilagay kasama dun sa tire hugger na binili natin. Ayan, bali ito yung isang bracket natin. Diyan tayo mag-a-adjust para mapantay natin yung likod. Nakalabas tong yung pinaka-stock na Ayan, bali ganyan yung itsura niya. Nakalabas pa rin yun dito sa part natin. Niisip ko kasi pag tire hugger talagang matatakpan to eh. Pero kailangan mo lang talaga siyang pantayin dito. Ito medyo pantay na siya. Tabingi lang talaga tong Pullman na ito. Parang nakatutok siya dito sa side na to. Hindi ko masyado to mare-recommend sa inyo kung maarte kayo sa mga ganyang yung mga pantay-pantay issue na yan. Kasi hindi talaga siya magpapantay eh. Kahit nung sabi ng seller, hindi talaga siya magpapantay. Tsaka improvise lang talaga to from Honda Click talaga tong na to, tire hugger. Then nilagyan lang nila ng mga brackets para maipasok sa ADV. Pero for the meantime, yan, okay naman siya kasi at least hindi na tayo mapuputikan sa likod. Wala naman tumatama Dito yung pang reflector. Pangit kasi may butas dito eh. Ayan, may butas din dito. Pansin ko medyo open pa rin yung dito na part na to. Pero dito sa kabila, natatakpan talaga. Oh, hindi mo makikita yung gulong. Talagang natatakpan. Ganda nung design. Wala pa kasing nagagawa yung ADV 160 na ganyang kahaba na tire hugger. May mga tire hugger na talaga na pang ADV kaso maikli eh. Ito lang talaga yung mahaba eh. Huwag mo lang tititigan, pero okay naman. Maganda naman siya. Tinignan mo dito sa part na ito, ang ganda. Once naman na nahigpitan na natin yung mga bolts, na siya, secured na siya. Hindi na siya, basta-basta gumagalaw. Ayan. Kailangan mo talagang puwersahin para gumalaw. Ito lang yung mga nakikita ko dyan na issue. Unang-una sa lahat, hindi talaga tatanggalin yung stock. Hindi dito pa rin siya. Pag sinilip mo, halatang kinabit lang talaga to. Open pa rin siya. So pag umandar ka na, yung putik, papasok pa rin yan dito. Lalabas yan dito. Ayan, open yan papasok. Dito naman sa kanyang fender extender, meron tayong dalawang option. Pwede natin siyang idikit gamit ang 3M or bubutasan natin siya para ma-screw natin siya. So ang ginawa ko dito, pinabutasan ko na lang at pina-screw ko para mas secured siya at hindi talaga siya matatanggal. Madali lang naman siya gawin, pero kung ayaw mo talagang butasan yung fender mo, dikitan mo na lang ng 3M. Hindi ka lang sigurado talaga kung hanggang kailan tatagal yung dikit ng 3M. After natin may kabit yung tire hugger, sinubukan na natin siyang gamitan ulit ng tubig habang umaandar. By the way guys, honest mistake. Hindi ko na sure kung gaano kabilis yung takbo ng gulong natin dyan. Masyado ko atang napiga yung throttle. Kaya kung mapapansin nyo, napakalakas nung talsik ng mga tubig. Kaya sa tingin ko naman kung basa yung kalsada, hindi ka naman siguro magpapatakbo ng ganyang kabilis. Kaya yung tubig na tumatalsik is malalesen. Dahil sa ginawa ko, nabasa ako. So guys, after ilang days, mga 4 days ago, nilagay ko siya. Hindi ko pa siya nililinisan tong motor na to at maulan talaga. Ang napansin ko, ang laki ng difference niya. Nagustuhan ko siya. Naging happy ako sa resulta nito. Dahil guys, yung mga mapuputik talaga dati, ngayon wala na siya masyadong putik. Ayan, mapapansin nyo. May putik dito. And dito may putik ng konti. Pero dati,
umaabot dito yung putik. Diyan. Ngayon wala na yung putik. And lalo na to, etong ating shock. Napansin ko dati, nung wala pa yung tire hugger natin, napakadumi na itong shock na to. And dito, hindi na siya ganun kadumi. Ang linis pa rin nun dito niya. Dito sa part na to, medyo malinis. Kahit na tumatalsik-talsik na yung putik. Pero overall, nagustuhan ko. Maganda tong tire hugger na to. Okay, dito naman tayo sa kanyang fender extender. Ayan, hindi na siya masyado maputik, guys. Yan, dati umaabot yung putik dito eh. Dito sa ilalim, talagang yung mga talsik, maabot hanggang dito yan. So, madali na lang siyang linisin, hindi na siya nakakairita. Okay din tong extender natin. So guys, hanggang dito na lang muna tayo sa ating video. Like, subscribe kayo sa akin para sa mga susunod ko pang upgrade and accessories na a-upload dito. Thank you so much for watching. See you on the next one. Ciao!